Po, yun po ang apelyido mo. Yun ang pinagmulan ng buhay mo. Oh, katulad sa ating lahat eh. Pero ang Diyos po, kilalanin natin, kilalanin natin na ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po ay nagpersonal na tao sa pamamagitan ni Adan. Ngayon, ang Diyos po ay nagkatawang tao na. Sa pagpamilya ni Adan, isang buhay lang ang lumilitaw, ang mundo. Oh. Oh, kaya ang sabi ni Ama Martiniano, hininga ko, hininga mo. Di ba po? Hininga ko, hininga mo. Eh bakit magkapareho? Eh hindi naman tayo magka-apelyido. Dito ay dahil po sa Ama. Sa Ama natin kilalanin kung bakit tayo magkapareho ng buhay. Oh. Simple lang naman, di ba? Pero bakit hindi ninyo maunawaan at hindi maintindihan? Katulad yung kapatid namin na nagko-comment kay Aidan. Eh, yung Eva at Adan na naman ang tinalakay. Kung Diyos daw si Adan ay hindi daw nakipagnaig sa tao, sabi niya. Hindi makaintindi, no? Hindi. Sinasabi namin dito, ng Diyos po ay nagkatawang tao. Kaya po nagpamilya, eh, pinipili niya. Siyempre, kung nandito lang sa harap, siya. Tatanungin ko, kahit wala dito sa harap, tatanungin ko siya, paano siya nagmula? Paano siya nabuhay dito sa lupa? Likha ba ni Kristo? Iglesia ni Kristo? Kung iglesia man siya, si Kristo bang lumika sa kanya? Hindi naman eh. May magulang naman, di ba? Pero hindi makaintindi. Yun lang nabasa sa libro ang sinasabi na hindi naman mapatunayan. Walang common sense. Wala nga. Walang barya yung sentavo, wala. Walang barya yung sentavo sa kanya. Eh, dito kasi, dito sa katuruan ito, yung sentavo may barya. Oh, dito, may barya dito ang cent. Ang sentavo dito, yung 5 dito may barya. Magkabarya po ng sentavo. Oh. Sapagkat yung 5 ay 5 sentavo. 5 sentavo ito. Yung buong 5. Oh. Tingnan nyo sa katuruan ito. Pero yung isip niya, walang barya. Walang sen. Oh. Ang isip niya. Basta yung nabasa lang, yun na yung ipinagsapilitan. Hindi maganda. Kaya nga makinig kang mabuti. Kasi ito, hindi naman pinagsipilitan eh. Pero isipin mong mabuti. Yung ito po ay haka-haka lamang o salita lamang ito. Hindi. Nakatulad ng libro Biblia, yan po ay salita lang. Hindi. Salita lang yan. Ngunit pinaniwalaan nyo na. Ngayon ay totoo. Pero kung lamiin mo, ang bawat salita ay may kahulugan, dito ka madadali. Oh. Dito. Kaya nga sinasabi mo, ikaw ay likha ni Kristo. Paano mo patunayan? Oh. Oh, kaya, kung minsan hindi ka namin pinapansin, kasi magpaliwanag lang kami sa Diyos nagkatawang tao, sapagkat yun naman ang totoo, ang pinagmulan lahat ng mga tao dito sa mundo ay sa Diyos nagkatawang tao. Hindi tayo nagmula sa Diyos na walang wangis. O, hindi tayo nagmula sa Diyos na walang wangis. Nagmula tayo sa Diyos na may wangis. Yung nagkatawang tao nga. Di ba po? Yun naman ang totoo eh. Kaya lahat ng mga paniwala na sabi nila ang Diyos hindi makita, i-verify mo kung ano po ang Diyos na hindi makita. Sapagkat ang Diyos na bumubuhay sa atin, hindi mo makita. Kasi yun ay buhay. Wala naman nakakita sa buhay eh, wala.
Pero yung kapangyarihan, nakikita. Yung makapangyarihan Diyos, nakikita. Yung kapangyarihan niya, nakikita. Ang init niya, nadarama. Madarama. Marik na. Kaya naramdaman, di ba po? Ngayon, kahit walang yung ring, ang liwanag, buong mundo, yan ay kapangyarihan din. Kapangyarihan pa rin yan. Yan. Bakit tayo may init sa katawan? Dahil yung buhay natin ay nagmula po sa yung maliwanag. Kaya kung wala na tayong init sa buhay, sa katawan, hindi na tayo buhay. Yan ang enerhiya natin ang liwanag. Sapagkat kung wala yung liwanag, wala na tayong init sa katawan, di siyempre mamamatay tayo pagkat lamig na wala na yung init. Pero kung sobra naman, yung nasabi ng doktor, high blood, pero wala namang nagpataas na dugo, wala. Wala naman, hindi naman lumagpas sa utak yung dugo. Hindi naman lumabas sa ulo yung dugo, hindi naman lumabas. Paano naging high blood? Yung sabi ni Sister naman, lumapot lang. Lumapot yung dugo. Pero kung iniin mo ng mabuti, hindi pa rin. Hindi lalapot yung dugo. Sapagkat kung lalapot yung dugo, hindi na makapagpangsyon. Ano nga rin? Init ng ulo. Kaya kahit yung kikinsi ang dara, yung dugo, mag-high blood. Kahit kikinsi ang dugo niya, magka-high blood. Nang dahil sa init ng ulo. Kaya nga, lahat tayo mainitin ng ulo. Kung kahit kunting bagay lang, mag-high blood ka na. Yan ay hindi ayon sa Diyos. Kaya kailangan yung nervyos hero. Kailangan yung ikaw ay kaya nga yung kaya ko sa bayan sinasabi sa akin, bakit hindi daw ako magpatingin sa doktor para ako'y mag-maintain? Anong i-maintain ko sa kalusugan mo? Magpa-check up daw ako, baka ako daw ay high blood, para mag-maintain daw ako. Kaya nga hindi mawawala-wala yung high blood kasi nini-maintain ninyo ako. Kung gusto mong mawala, walain mo na. Wala ka nang i-maintain para mawala yung high blood. Mahirap daw. Sige, sa'yo na yan. Lahat naman tayo wala namang ganon. Pero bakit tayo nagkaroon ng dahil po sa kagagawan natin din? Kagagawan natin. Pero kung cool ka lang, walang nervyos. Hindi kailangan na ikaw ay mag-nervyos para ikaw ay mag-high blood. Cool ka lang. Ang dito kasi, ipaliwanag lang namin kung paano kayo nabuhay, pinagsasapilitan naman yung libro Biblia. Wala namang masama dito, wala. Kasi, alamin nyo lang, ipakilala lang namin. Hindi naman ito ay pinagsapilitan. Kasi sa libro Biblia, hindi nyo naman malalaman kung paano kayo nabuhay dito sa mundo. Hindi. Basta sinabi lang na ang Diyos po ay lumikha sa inyo, tapos na. Ngayon, yung gusto naman na makakilala. Paano naman? Paano naman kayo linikha ng Diyos? Siyempre, wala nang paliwanag doon. Wala na. Pero dito po, sinasabi namin, ng Diyos po ay lumikha sa atin. Ang Diyos lang lumikha sa atin talaga. Paano? Sa pagpamilya nila.
sa pagpapamilya nila, ang Diyos nagkatawang tao na nagpamilya, doon nagmula ang buhay natin, lahat. Yun na yung ginagaya natin na hindi kilala. Kaya may papakilala. Ngayon, sinasabi nila si Adan at Eva nagkasala. Paano dumami ang tao? Nang dahil ba sa Adan at Eva? Ay, hindi. Hindi lang si Adan at Eva ang pinagmulan na ngayon. Kasi lahat po tayo nakakontribute. Kung mayroon ka ng pamilya, mayroon kang anak, may nai-contribute ka. Paano ka nakalikha? Hindi ka naman Diyos. Siyempre, doon ka na mag-isip. Doon pa lang ikaw mag-isip. Kung bakit ka nakalikha, hindi ka naman Diyos. Kilala mo ba pinagmulan mo? Hindi. Kaya nga ipapakilala, ang pinagmulan lahat ng mga tao dito sa mundo ay sa Diyos nagkatawang tao. Kaya may kapangyarihan. Ngayon, lumalabas, lahat po tayo ay anak ni Adan at ni Eva. Di ang magulang natin ngayon nagkasala ng dahil sa inyo. Ang magulang natin ay makasalanan sapagkat pinakasalanan naman ninyo. Hindi nyo magtalikuran na lahat tayo po ay anak ng Diyos, nagkatawang tao. Kung si Adan at Eva ay nagkasala, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo. Anak ng makasalanan. Ayun ang tinimos ni Kristo. Anak ng makasalanan. Hindi naman natubos. Ni Kristo ang kasalanan ng mga tao. Siguro, kaya nga tinatanong ko kung anong kasalanan ng mga tao. Hindi nyo naman sinasagot. Ngayon, sabihin ko na kung anong kasalanan ng mga tao. Hindi nakilala ang Diyos. Yun ang kasalanan natin. Hindi natin nakilala ang pinagmulan natin. Na sinasabi natin na ang Diyos po ang lumikha sa atin, ngunit yung kinilala natin, hindi naman totoo. Yun ang kasalanan natin. Ngayon, may papakilala na yung pinagmulan natin na ay nayawan ninyo, yun ang kilalanin natin para yung kasalanan natin mawawala. Sa pagbabalik ni Adan sa atin, mayroon nang nakilala, nagpatunay na walang kasalanan, ang pinagmulan, walang kasalanan ng Diyos. Yung Diyos kasi ang pinakasalanan natin. Diyos nagkatawang tao pero walang nakakilala. Sinabi ng matalino si Adan, nagkasala. Kilala niyo ba si Adan? Hindi. Sabi ng mga Martiniano, walang nakakilala kay Adan. Pero ngayon po dito, sa motherland, ay may papakilala na si Adan. Ma-break na yung salita ni Ama Martiniano na wala pang nakakilala kay Adan. Ngayon po, mayroon nang nakakilala kay Adan at ang Diyos. Ang Diyos at si Adan at ang Diyos ay iisa po lamang. Ang katawan po, katawang tao, ayon po ang Diyos nagkatawang tao. Ito na po si Adan. Kaya walang nakakilala kay Adan maliban sa Diyos, sapagkat ang Diyos at kay Adan, isa. Isa po sila. Kaya ang Diyos po, nung nagpamilya na siya, sa pamamagitan ni Adan, natawag na Diyos Ama ang makapangyarihan Diyos na katawang tao. Dito nagsimula po na may tumawag sa Diyos na makapangyarihan na tinawag niyang Diyos Ama na makapangyarihan. Doon sa langit po, yan ang sabi. Kaya nga yung pare ng St. Magdalene, sabi niya, sinasabi niya noon na hindi ko maintindihan nga kung bakit libro ang sinusundan. Ngunit sa kanyang istorya, nung nagpunta kami sa Baguio, sabi niya dun sa Diyos Ama, ipakilala mo, magpakita ka sa akin. Sabi niya, pakilala mo. Pakita mo sa akin. Para ako maniwala sa iyo. Yung istorya niya. Siguro alas 3 po ng hapon. Yun, pero ang
ang kwan daw, ang langit daw ay medyo may itim na makulimlim yung may itim, hindi naman lahat. Pero parang may ulap-ulap na ano, parang magbabanta na mag-ulan, mulan. Kung magpapantapon na magbabanta na mulan, may umpukan ng ulap. O, ngayon nung kumidlak, ang lakas ng kulog at kidlat, ang sabi daw nung ina niya, patay na yung anak ko, sabi niya dahil nandun sa labas eh. Pero nung naimasmasan, makita yung anak na hindi naman patay. Pero yung sentro daw ng kidlat, isa anak niya. Oh, pero ang sabi nga niyong pare na tinatawag kong Diyos Ama, sabi niya tinitingala sa langit, wala naman ako makita, sabi niya. Sa sahig niya, sa magkabilang sahig niya, wala naman. Yung Diyos Ama na tinatawag niya, ay mayroon pala sa kanya. Oh, ano yon? Buhay. Tingnan mo. Pero hindi mo alam kung bakit ang sinusundan niya ay libro Biblia. Hindi yung nagpakilala sa kanya. Ngayong liwanag o yung kidlat. Kaya may kapangyarihan siya pero hindi ko alam. Kaya nga nung nagkakasama sila sa motherland, doon sa kasama nila ang motherland na nagbubungkal doon. Meron yung Mary Magdalene at saka yung mga light never ends ang kasama nila. Sinasabi nila ang lupa ay gamot. Pero hindi naman kilala kasi meron daw pasyente na ipupunta doon sa Manila. Pero sa palagay nila hindi na daw aabot sa pagkatano. Manila, galing ng Manila pa uwi sa Kadyan na magpapagamot. Pero sabi daw yung kumuha kayo ng lupa, sabi daw. Para ipainom. Lagyan mo ng galong, ng tubig. Oh. Hindi ko nga alam kung bakit gano'n. Tumanggap sila, hindi naman maunawaan. Kahit yung light never ends ang tinanggap, nagtatanim naman, para organic daw. Hindi mo malaman kung ano ang dinadaanan nila. Lahat po ng mga paniwala ay limiin ninyo para hindi kayo maligaw. Ito po, pagdating ng panahon sa katuruan ito, wala nang kakain. Wala na. Paano kayong inahanda ninyong mga gulay para vegetarian? Sa pagdating niya maalan, wala nang kumain. Sa mamagitan ng paghinga lang natin, nabubuhay na natin. Nabubuhay na tayo. Hindi na kailangan kumain. Kaya kasi sinasabi ko, nung papatayo sila doon sa promised land ng bagong sisina, magagamit pa nga yan pag dumating na si Amadan. Kung mayroon pa si Ama Martiniano, ay siguro, hindi ko alam kung pinagpatuloy nila yun. Kasi, ang sabi ni Ama Martiniano, hindi yun ang kailangan. O hindi yan ang mahalaga. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga daw ay tayo. Tayo ang mahalaga. Hindi yung bahay, hindi yung paglutuan. Ang mahalaga, tayo. Pero, yun na, walang nakaintindi. Kaya nga pinapaliwanag namin, ang lupa po at ang mundo po, ang langit po ay ito po yung bubong. At ang lupa, ito na yung sahig. Ito po yung paraiso. Buong mundo. Pero sinasabi ng mga nagbasa ng libro, si Adan daw,
ay pinalayas ng Diyos sa paraiso. Kaya tinatanong ko naman kung saan paraiso si Adan at Eva nanahan. Saan paraiso nanahan si Adan at Eva na pinalayas ng Diyos? Oh, di wala naman, di ba? Walang masabi. Ang sinasabi nilang paraiso doon sa Eden, sa Israel. Ay, hindi. Oh. Kasi yung salita may kapaliwanagan. May ibig sabihin yun. Yung salita ay may kapaliwanagan. Oh. Paraiso, Eden. Oh, Eden. Ang lupa po ay paraiso noon. Ang paraiso. Ngunit ang paraiso na salita ay binalapot ng madali. Kaya ginawa nila yung ang paraiso noon, paraiso Eden. Na sinabi nila, yung Eden, doon daw sa Eden daw yun. Pero hindi. Sa tigilangit kadaga, Eden, paraiso. Dati ng paraiso. Oh, pero winalapok ng matalino. Katulad yung kahoy na igos. Nakasulat sa libro Biblia, na yung kahoy na iyon ay igos. Pero ang ibig sabihin yun, hindi po yun hindi yung kahoy na literal yun. Igos. Ibig sabihin nun, lalaki po na lumayo. Igos yun, igos. Sino po ang lumayo na inayawan ng buong mundo? Higos, si Ama Adan yun. Bakit si Ama Adan yun? Kasi ayaw na ng tao. Kaya nga, sabi ni Eva nung kay Ama Adan, huwag mo nang ipili, sabi niya. Hindi na maniwala sa inyo. Sa iyo ang mga tao, sabi niya. Sabi ng Eva. Kaya sabi ni Ama Adan sa mga kalahin niya, yung mga kapututan niya, hindi naman tinawag na anak kasi hindi ka kilala eh. Kaya kapututan na lang. Oh, walang nakakilala kay Ama Adan. Kahit si Ama Adan, hindi naman pinakilala na siya ang ama. Hindi. Wala nang nakilala eh. Wala. Kaya sabi ng Ama Martiniano, walang nakakilala sa Ama. Kaya yun naman ang patunay. Patutuon naman. Tanungin ko naman sa inyo na tumatawag ng Ama. Kilala niyo ba ang Ama na tinatawag ninyo? Oh, hindi nyo kilala kung sino ang tinatawag ninyong Ama. Si Kristo ba ang Ama tinatawag ninyo o yung Ama ni Kristo? Oh, hindi nyo madiretso kung ano ang Ama na tinatawag ninyo. Sapagkat dalawa ang Ama na tinatawag ninyo. Yung Ama ni Kristo o siya, si Kristo. Sapagkat tinatawag nyo naman na si Kristo ay Ama. Pero hindi naging Ama si Kristo. Hindi. Kung sa bahay-bahayan, pwede.